Nahirapan po akong kasi po lumulusong po ako sa bahat at masikip po yung room namin. At marami pong nag-aaral, maingay po. Bakit kahit baha pumapasok pa din? Kasi po para po makapag-aral po na mabuti po kami. Para po may matutunan, para paglaki hindi po masama. Siguro sa amin, hindi madali pero kinakaya. Parang tama pa ba to? Or are we going to accept this kind of situation? Is it normal? Kung nakikita nyo, no, ngayon, September, so baha, binaha po ang classroom natin dahil sa mga nagdaang bagyo. And ito ay effect din ng bagyo and also ng high tide. Yan. And then nandito sa likod ko, nung June nagagamit pa namin siya. Kaya lang dahil umulan nung mga nagdaang mga months, ayan kasi mga bagyo na po, nag-suffer na rin siya ngayon, ayan, sa baha. And hindi lang yon, high tide. Ayan, so dahil po high tide, hindi rin po namin siya magamit. Ayan, so pero kahit na high tide, may alternative po tayong ginawa. Ayan na kung saan yung mga students na nagkaklase po dito, doon namin sila dinala sa corridor po, sa second floor. Kapag lahat sila ay nandun sa second floor and nasa corridor, syempre, kahit gusto naman natin silang matuto, mahirapan pa rin sila. Kumbaga, hindi siya ganun ka-okay. Maingay, mainit. I'm Jovi O. Ilagan. 17 years na nagtuturo dito sa San Gabriel Elementary School. Actually, nung bagong nagturo po ako dito, marami po yung mga batang nag-aaral. So, almost umabot sila ng 200 plus yung enrollment namin. Hanggang sa nung nagkaroon na po ng nung bumaha na po, bumaba na po yung aming enrollment. So hanggang ngayon po, naging 131 na lang siya. Yung baha po dyan, umaabot po ng 4 feet. Halimbawa yan po, sabay-sabay kami. So yung mga bata, hindi po nila naririnig. Lalo na po yung sa banda doon, sasabihin, hindi po namin naintindihan, hindi po namin marinig. Sinishift namin yung klase namin from ADM or Alternative Delivery Mode, kung saan maaari kaming makapagturo via online or makapagbigay kami ng modular sa mga bata. Bilang kaming mga kindergarten, dinadaan namin sa play base na kung saan yung bata nakakapaglaro at the same time may natututunan. Hindi talaga makapagturo ng maayos kasi as a kindergarten teacher, I need more sa actual or face-to-face talaga. Nag-start po ako mag-aral ng grade 1. Wala pa po ng baha. Nung pong grade 3 ako, dun po nag-umpisa yung baha. Dati po nakakapaglaro po kami dyan, ngayon po hindi na po. Madalas po, marami po nahuhulog before po dito. Mostly yung mga grade 1, kinder, ganyan po, nahuhulog sila sa tulay. Ay, hindi na po madaanan. Kasi pati po yung tulay, baha na rin po ngayon. Yun lang po nakakalungkot. Tsaka delikado po kasi madulas siya. Kahit kami po mga teachers, di kami makakapunta doon dahil madulas. Wala na kasi kaming lugar kung saan siya dadalhin. And kung i-relocate siya, so hahanap pa rin ng lugar. Kaya lang, saan? Tama pa ba to? Or are we going to accept this kind of situation? Is it normal? Or is there any
answer for this problem that we need to accept, or para kasing nakakapagod bilang isang guro at bilang isang ina mismo dito na meron kang estudyante na lagi na lang yearly. Sana po meron naman makarinig or merong makatulong sa amin para masolusyonan yung yearly na problem namin. Sana po mabigyan ng solusyon itong aming paaralan. Dahil matagal na po kasi itong nangyayari sa amin. So, imbis na maturuan po namin yung mga bata ng maayos sa makapagpasok po yung mga bata, hindi po sila nakakapasok. So, praying and sana mabigyan talaga ng aksyon. Very supportive naman po yung mga parents namin. And actually, si Kapitan din po. Ayan. So, kaya lang masyado lang talaga kasing malaki yung budget na kailangan. Kaya kumakatok kami sa national budget. Ayan, kung kanino man pwedeng ilapit na mabigyan talaga ng agarang solusyon. At yung solusyon sana, kumbaga hindi lang pansamantala, kundi permanent po talaga. Ay, kumbaga, pangmatagalang solusyon po siya. Sana hindi na po bumaulit para po maging masaya po kami. Gusto ko po maging teacher paglaki ko po. Para maturuan ko po yung mga bata kahit lubog po. Kakayanan at kakayanan po namin para sa mga bata. Kahit ano po yung mangyari dito, kahit ano pa po yung pwede namin ibigay sa mga bata, ibibigay namin 100%.